Tingnan natin ang mangyayari. Ito'y mas maganda sa anuman. Ito'y ginagawa ng mayayaman ng palihim. Tiyak di mo pa nagamit ang foil ng ganito. Pero pag nalaman mo, agad mong susubukan. Simpleng paraan, pero tiyak na mapapakinabangan. Una, magbuhos ng 1 litrong tubig sa kaldero. Tapos, magdagdag ng kalahating kutsara ng soda. Magdagdag din ng kalahating kutsara ng asukal. Ngayon, 1 kutsarang puting suka naman. Haluin ng mabuti ang lahat ng sangkap. Hayaan itong kumulo. Habang naghihintay, kumuha ng aluminum foil. Gupitin ito sa 4 na parte tulad nito. Ginagawa ko to para gumawa ng foil balls. Sapat na ang 4. Kumukulo na ang tubig, ihulog ang foil balls. Siguro nagtataka ka, para saan to, di ba? Gusto mo bang magmukhang bago ang kubyertos mo? Gusto mong kumintab ang iyong mga kasangkapan? Kung ang iyong kubyertos ay mukhang luma at mapurol, malaking tulong ang trick na ito. Ilagay lahat ng piraso sa kaldero at pakuluan ng 10 minuto. Ingat sa paglalagay para maiwasang mapaso. Ito'y napaka-useful at simple lang. At ang resulta ay kahanga-hanga. Pwedeng gumamit ng plastic handles, basta matibay tulad ng sakin para kaya ang init, ha? Ilagay lahat sa kaldero at hayaang nakalagay ng 10 minuto. Ang reaksyon ng aluminum foil at sangkap ay mag-aalis ng dumi sa mga kubyertos. Pagkatapos ng oras, patayin na ang kalan. Hugasan ng normal gamit tubig at sabon. Makikita mo'y magbabago ang iyong kubyertos. Mukhang bago na sila ulit. Napakaganda talaga. Pwedeng ulitin to, pero maghintay ng 20 araw bago gawin ulit. Gaya ng nakikita mo na ibabalik nito ang dating kintab. Dati mapuro lang kubyertos ko, pero ngayoy ginagawa ko to at kumikintab ulit. Di na kailangan bumili ng bago o itapon ng mga to. Ginamit ko lang itong kahangahangang trick. Sana nagustuhan mo. Kita tayo sa susunod na video. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Inihayag ng katulong ang sikreto. Itapon lang ang pulbong sabon sa kumukulong tubig at ang maruming damit ay kikikinang na parang bago. Kailangan lang natin ng 1 kaldero ng kumukulong tubig at kaunting baking soda. Magdadagdag tayo ng 1 kutsara lang, sapat na yan para maglinis. Ang baking soda ay nagtatanggal ng amoy at mantsa, nagpapaputi ng damit at nagpapalambot ng tela. Susunod, magdadagdag tayo ng pulbong sabon para sa paglilinis at pag-alis ng dilaw na mantsa. Maging damit man o tuwalya, magugustuhan mo itong simpleng pero epektibong paraan. Patayin ang apoy at ibabad ang mga tela sa kaldero. Ang dumi ay mawawala ng madali kasama ang bakterya at mantsa. Ang malakas na halo na ito ay perpektong solusyon para sa maruming damit. Hindi tulad ng ibang produkto, ito'y banayad sa tela at pinapahaba ang buhay ng damit. Tingnan mo ang dumi na lumabas sa mga tela. Talagang marumi sila. Ang baking soda at pulbos na detergent ay tumatagos sa hibla, nag-aalis ng matigas na mantsa at nagpapatingkad ng puting kulay ng tela. Sa paraan na ato, hindi lang bumabalik ang kintab ng puting damit, kundi nagiging malinis at matibay din ito, mukhang bago pa rin. Ngayon, ilagay lang ang mga damit sa normal na laba at maghintay. Simula nang gawin ko to, di na ko nagsusuklay o bumibili ng mahal na pangalis mantsa. Dagdag pa, nawawala ang matigas na amoy, kaya malinis at presko ang mga damit. Tingnan mo kung gaano kalinis at lambot ng mga tela. Kapag nasubukan mo na to, di ka na babalik sa dating paraan. 2 sangkap lang, di ka na mahihirapan o magtatapon ng mantsay damit. Mapuputi sila tulad ng bago. Ang halo na to ay bumubulas ng dumi at mantsa, nagbabalik ng dating ganda ng damit ng mabilis at madali. Mga kahanga-hangang trick na dapat malaman ng lahat. Pagkatapos hugasan ng sneakers o sapatos, huwag patuyuin ng ganito. Ganito, di maayos ang pag-agos ng tubig, nagiging mabagal matuyo o umaamoy. Huwag din ilagay direkta sa sampayan, baka mawala ang hugis ng sneakers. Para mabilis matuyo, ikabit ang 2 plastic bag sa sampayan, hawakan pababa. Pagkatapos,
Ilagay ang mga sneakers sa pagitan ng mga hawakan. Ganito, lubos na matatanggal ang tubig at mas mabilis matutuyo ang sneakers. Kung naubusan ka ng coffee filter habang nagtitimpla, huwag mag-alala. Gumamit ng isang pirasong papel. Kumuha ng papel at ilagay sa loob ng coffee maker. Siguraduhing kapareho ng hugis ng filter. Ibuhos ang kape. At pagkatapos ay ang tubig, ang papel ay gagana bilang filter at magkakaroon ka ng sariwang kape. Di mo kailangang umakyat para linisin ang kisame o alisin ang cobweb o mancha. Madali at ligtas lang ang paglilinis ng mga lugar na ito. Gumamit ng 2 piraso ng steel wool. Kunin ang steel wool at buksan gaya nito. Pagkatapos, ilagay ang isa sa ibabaw ng isa. Kunin ang bahaging ito ng squeegee at ilagay sa itaas. Isara ang gilid at isecure gamit ang clothespins. Maglagay ng kaunting detergent at ikabit ang hawakan. Gamitin sa paglilinis ng mataas na hindi maabot. Mas madali ito, hindi na kailangan umakyat sa hagdan. Kung may sira sa ref at mabaho pa rin, simple lang. Maglagay ng giling na kape sa lalagyan sa loob ng ref. Sa loob ng ilang oras, mawawala ang mabahong amoy. Kape kasi ay nakaka-absorb at nakaka-neutralize ng amoy. Kung di sigurado sa gas sa tangke, simple lang solusyon. Mag-init ng maligamgam na tubig, huwag pakuluin. Buhusan ng tubig ang gilid ng tangke ng buo. Damhin ang temperatura gamit ang kamay sa ibabaw. Kung mainit ang lugar, ibig sabihin walang laman ang silindro doon. Dahan-dahang ilipat ang kamay pababa hanggang makaramdam ng malamig. Doon na ang antas ng gas. Kung mababa, malapit nang maubos kaya maghanda ng kapalit. Kung walang paper towel holder, gumamit ng hanger bilang solusyon. Kumuha ng hanger at putulin ang ilalim tulad nito. Napakadali lang. Isuot ang paper towel sa hanger tapos na. Pwede mong isabit sa ref o saan mo gusto. Napakagaling. Kung walang kawit para sa tuwalya, gumamit ng clothespin at double-sided tape. Kumuha ng ilang clothespin at idikit ang tape sa isang gilid ganito. Ilagay sa cabinet o saan convenient para may sabitan ng tuwalya. Kahanga-hanga. Ang paglalagay ng magaspang na asin sa kanila ang sikreto ng mga 5-star hotel. Subukan mo at pasalamatan mo ako mamaya. Kumuha ng lalagyan at kaunting magaspang na asin. Maglalagay ako ng mga 8 kutsara ng magaspang na asin sa lalagyan na ito. Alam mo ba na magaling ang asin sa pagpapabango ng bahay? Kaya nitong magtago ng amoy ng mas matagal kaysa karaniwan. Ngayon, magdagdag tayo ng kalahating takip ng pabango para sa damit. Pwede kahit anong pabango para sa damit na gusto mo. Ang susunod na sangkap ay cloves. Magdadagdag lang ako ng 1 kutsara. Gagamit tayo ng 1 kutsara ng 70% alcohol para palakasin ang amoy ng cloves at kanela. Ngayon magdadagdag ako ng paro na kanela. Maganda to para mabango ang bahay. Iminumungkahi kong ilagay ito ng ganito. Ito ang pinakamagandang paraan na nakita ko. Kapag pumasok ka sa lugar na sobrang bango, baka ginagamit nila tong trick na to. Malakas na pabango to na magpapabango sa bahay at bawat silid na paglagyan mo. Pwede ring sunugin ang mga patpat ng kanela para iwas insekto at mas mabango. Ilagay ang kamanghamanghang ito sa banyo, sala, kwarto o anumang silid mo. Malawakang ginagamit ito sa mga mamahaling hotel at sa silangan. Sa China at Japan, gusto nila to kasi bukod sa bango, nagdadala ng good vibes sa bahay. Kung ilalagay mo to sa kahit anong silid, maraming papuri ang makukuha mo sa mga bisita. Sabihin sa comments kung ano rating mo dito, 0-10, at kung susubukan mo sa bahay. Sabihin mo rin kung saang syudad at bansa mo pinapanood tong video na to. Importante to para mas makilala ko kayo mga manonood. Sana nagustuhan mo tong video na to. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod. Kung may nakitang bote sa gulong ng kotse mo, mag-ingat at bigyang pansin ito. Ginagamit ng mga kriminal ang trikong ito para magnakaw ng kotse at gamit ng mga tao. Kung may nakitang ganito, tawagan agad ang pulis. Ipapaliwanag ko kung paano ito ginagawa ng mga kriminal. Nagkakabit sila ng plastik na bote sa gulong ng kotse. Lagi itong inilalagay sa likurang bahagi ng passenger side. Kaya't pag pumasok ka sa kotse, di mo mapapansin ang kakaiba sa gulong. Pag simula mong magmaneho, may maririnig kang kakaibang tunog sa likod. Habang nagmamaneho ka, lalo pang lalakas ang ingay.
Sa ganitong pagkakataon, hihinto ka para tingnan ang nangyayari. Huwag kang bababa sa anumang dahilan. Dito ka lalapitan ng mga magnanakaw. Nagbabala na ang pulis tungkol sa scam na ito na laganap na ngayon. Ibahagi ang impormasyong ito sa mga kapamilya mong may-ari ng kotse. Mag-ingat kayo ng husto dito. Kung nakatulong ang tip na ito, ipaalam sa akin sa comments. Kung napanood mo hanggang dulo, mag-comment ka. Alerto ako. Para malaman ko kung sino ang nanood ng buong video. Espesyal na shoutout ngayon kina Hilberto de Matos ng Rio Grande do Sul, Gitana Silva, at Rafael Oliveira ng Minas Gerais. Salamat sa pag-follow sa page at pag-comment sa mga video. Kung gusto mo ng special shoutout sa susunod na video, i-comment kung saan ka nanonood.